Psoriasis Awareness Month, mahalagang maintindihan po natin na ang psoriasis ay hindi lang po simpleng kondisyon sa balat. Ito rin po ay may malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay sa mga taong nakakaranas po nito. Kaya ngayong umaga, makasama natin si Dr. Risa Caldoza, Fellow ng Philippine Academy of Medical Specialists in Dermatology and Aesthetics, para bigyan linaw ang kondisyon na ito at kung paano natin masasuportahan ang mga taong nakararanas nito. Rise and shine, Doc Risa. Good morning. Good morning, Doc. Alright, tell us about itong kondisyon ng psoriasis at paano po ba ito naiiba sa iba pong sakit sa balat, Doc? Psoriasis is an autoimmune skin disease. To make it easier for people to understand, ang autoimmune kasi, yan yung defense system mo, ang immune system ang defense system ng katawan mo. So, pag may psoriasis ka, ang nangyayari, instead of fighting off infection sa labas, pina-fight niya yung skin cells mo. Ang nangyayari, nagpapatong-patong yung skin cells mo na dapat 30 days, nag-shed off yan. In 3 to 4 days, nag-shed off na siya. So, ang nangyayari, nagpapatong-patong, nagkukos siya ng mga patches. Okay. Tapos red siya, tapos inflamed, and para siyang may scaling. Para siyang, yung isda may scales, so parang gano'n na nangyayari. Okay. When do I say na meron na akong psoriasis? Ano yung mga simptomas ito? The most common symptom is dry scaling skin. Okay. Para siyang white patches. So, ang doktor kasi, di ba, pupunta ka dyan, ikaw magkoconsult ka, kukuhaan ka ng history, and then sa symptoms mo, makikita namin yan. Kasi maraming diseases din na nagmimimic ng psoriasis. So, Okay. kailangan talaga sila pumunta sa kanilang derma o sa kanilang primary doctor. Anong sanhi of trigger po nito, Doc? Actually, hereditary siya. Malaking factor ang genetics. Ibig sabihin, isa sa 3 pasyenteng nakikita namin yan, normally, ang parents niyan meron. So, pag ang mother mo and father mo merong psoriasis, 70% chance may psoriasis yung magiging anak nila. Pag ang isang parent lang naman, yari mother mo lang, 15% chance magkakaroon ka ng psoriasis. Lifestyle, hindi naman. Malaki rin ang lifestyle. Kasi ang trigger nan, lifestyle factors. Okay. For example, stress. Yun. Malaking 45% stress ang factor ng flare-ups. Kasi it's a lifetime disease Pangmatagalan talaga to. Wala siyang cure, pero natitreat natin yung sintomas. So, good stress or bad stress? Ganon? Bad stress normally because yung mga inflammation sa katawan natin, iti-trigger niya para magkaroon ka ng flare-ups. Minsan, may scratches. Kunyari, na-scratch yung balat mo. Nagtitrigger minsan ng flare-up ng psoriasis. Minsan, medications. May mga naiinom tayo na can trigger your flare-up ng psoriasis. Nakakahawa rin po ba ito, Doc? Yan, hindi talaga siya nakakahawa. I want to stress that, kasi there's a stigma. Pag ang pasyente may psoriasis, kasi ang pangit niya talagang tignan Para siyang dandruff, kaya lang nasa skin mo. Okay. So, pag nakikita nila, minsan nagdudugo pa yan. Akala nila, ayaw ko na lumapit kasi nakakahawa. But hindi po ito nakakahawa. I wanna stress that. Let's take away the stigma of psoriasis. Hindi siya nakakahawa. It's an autoimmune disease. Pwede mo siyang i-hug. Di ba? Wala pong problema dyan. Alisin natin yung stigma. Dapat. Yes. Well, ano naman po yung mga available treatments for this, Doc? Marami tayong available treatments, Although, as I said, hindi talaga siya curative, hindi siya forever mawawala. Pag nag-flare up siya, pwede nating lagyan ng mga topical, ibig sabihin, pinapahid ng mga gamot, may mga steroids na pwedeng ilagay, moisturizers, salicylic acid, marami pwedeng ilagay, kasi makati siya So talagang gusto natin maibsan yung kate, so we have to moisturize the skin. Tapos, meron din pwedeng light therapy. We call it phototherapy. Meron tayong UV light na nilalagay dun sa mga lesions, dun sa mga flare-ups. Tapos, nawawala siya. Medyo may kamahalan nga lang ng konti. Okay, so nawawala naman yung psoriasis sa atin. Yung flare-ups. Okay. Pero andun pa rin siya sa loob ng katawan. Okay. So, pag na-trigger siya, Okay. lalabas na naman siya. Lalabas na naman siya. Kaya iwas stress dapat, kailangan din. Oh, easier said than done, pero talagang yun kasi, sabi ko nga, 43%, 45% ng flare-ups is caused by stress. Ayun. Kaya dapat hindi ka, broken-hearted. Oo. So ikaw, Doc, hindi mo naman naranasan yun. Wala pa naman. broken. Thank you. Pero yung mga patients ka na... Marami. Naku. Sa Philippines, ang statistics natin ngayon, nasa mga 1 to 2 million ng
buong populasyon ng Pilipinas merong psoriasis. Ayun, kaya malaking mahalaga tulong din, na makapagbigay ng impormasyon, tamang impormasyon, no? How do we do that? Okay, marami tayo ngayong mga organizations na like SOR Philippines, Psoriasis Philippines na may advokasya para sa psoriasis, para matanggal nga yung stigma. So they teach patients, they teach healthcare providers para kasi pag better informed ka, mas maganda yung choices mo. Okay, well ngayon po ay Psoriasis Awareness Month. Yes. Ano po siguro yung pinakamahalagang mensahe na nais yung iparating sa ating po mga viewers? The most important for me is always tanggal natin yung stigma ng psoriasis. It's not contagious. Hindi po siya contagious. Pwede niyo pong embrace ang inyong mga mahal sa buhay na may psoriasis. And then, there are treatments available para po we can live a good quality of life kahit meron tayong psoriasis. Alright, on that note, maraming salamat sa paglalaan ng oras sa amin. Dr. Risa Caldoza, Fellow ng Philippine Academy of Medical Specialists in Dermatology and Aesthetics. Thank you so much, Thanks, Doc. Dr. Thank you very Risa. much.